Ikatlong kabanata. Ang binhi ng tingting. Nang tuluyan ng lumamig ang paligid, doon ko lang napansin na parang huminto ang oras. Tahimik. Walang huni, walang kaluskos, kahit yung tik-tik. Wala. Pero hindi ito katahimikan na panatag. Ito yung klase ng tahimik na parang mahinag-aabang. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Si Ate Leti tulog pa rin. Mabigat ang paghinga niya. Parang pinipigilan ng kung anong hindi ko makita. Mahigpit ang kapit ko sa tingting. Yung may ukit, yung may dulo na parang pinapahid ng dugo. Hindi ko pa rin alam kung para saan talaga yun. Pero parang may kuryenteng dumadaloy sa kamay ko habang hawak ko siya. Tapos, bigla kong naaalala yung isa pang laman ng kahon. Hindi ko masyadong pinansin kanina. Akala ko simpleng bato lang. Maliit lang siya. Parang binhi ng mais pero kulay abo at may parang liwanag sa gitna. Umiilaw, pero hindi nanggagaling sa liwanag. Parang may apoy sa loob. Kinuha ko yun at inilapit sa tingting. Biglang kumirot ang palad ko. Parang nanunusok yung tingting mismo. At yung liwanag sa gitna ng bato, unti-unting lumalaki. Napaatras ako. Hindi ko alam kung paano pero naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Wala namang bintanang bukas. Pero may malamig na humaplos sa batok ko. Yung tipo ng lamig na hindi galing sa panahon, galing sa presensya. Tapos, tumawa siya. Hindi malakas, hindi matinis, pero yung tawa na mababa, basag, parang gutom. Hindi niyo ako maluloko, hindi habang may ina sa sinapupunan. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o talagang narinig ko, pero dumaan yung boses sa dingding. Pumasok sa tenga ko kahit wala akong nakita. At doon ako nagdesisyon. Hindi na pwedeng puro takot lang. Kailangan kong malaman kung anong nilalang ang kaharap namin. Ang matandang albularyo. Kinaumagahan, matapos akong palitan ni Kuya Dario sa pagbabantay, nagpaalam ako para bumili kunwari ng tinapay sa bayan. Pero ang totoo, lumihis ako papunta sa kabilang barangay, kung saan nakatira si Kamando, isang matandang albularyo na minsang kinukwento ni Lola. Wala na raw siyang ginagamot ngayon. Retirado na. Pero nung pinakita ko ang tingting sa kanya, yung may ukit at yung bato na parang binhi, nagtaka siya. Tumahimik siya, tapos tinakpan niya agad ang bintana. Kanino mo nakuha to? Sa kahon ni Lola po. Napaupo si Kamando. Umiling. Anak ka ng lahing bantay. Yan ang binhi ng tingting. Hindi yan basta panangga. Yan ang tinuturing na huling baraha kapag bumalik ang nilalang sa dugo. Hindi ako umimik. Ang tingting na yan, hindi basta-basta kinukuha. Galing yan sa puno ng kalumpang. Puno na tumubo sa mismong lugar kung saan unang dumugo ang sanggol na kinain ng nilalang. Ginawang walis para takpan ng amoy ng laman. Nanuyo ang lalamunan ko. At yang binhi, galing yan sa puso ng puno na yon. Bihira yan. Kapag ginamit mo, isang beses lang, isang gabi lang. Pero, babalik ang nilalang. Mas gutom, mas galit. At kapag hindi mo natapos ang laban, ikaw ang susunod niyang lalamunin. Hindi ang sanggol, hindi ang ina, ikaw. Hindi ko alam ang isasagot. Ang sigurado lang ako, hindi ko pwedeng iwanan si Ate Leti. Hindi ngayon. Hindi habang alam kong babalik pa siya.
Ang bantay ng dilim. Gabi ulit. Nasa labas ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong oras na. Tumingin ako sa langit. Walang bituin. Walang buwan. Parang may takip ang langit. Tapos naramdaman ko na naman yung lamig. Hindi ito basta hangin. Parang may dumadaan na hindi mo kita. May aninong dumadapli sa balikat mo. May mga matang tumitingin kahit wala kang nararamdaman. Pumasok ako sa loob ng bahay. Inikot ko lahat ng walis tingting. Nilatag ko sa bintana, sa pintuan, sa ilalim ng kama ni Ate Leti. Parang ritual. At sa huling bahagi, inilagay ko ang binhi ng tingting sa gitna ng kahoy na altar. Tapos umupo ako sa hagig, tahimik. Tahimik pero handa. Kasi alam kong babalik siya. At pagbalik niya, ako ang hinihintay niya. Kung nabitin ka, huwag mong itago mag-isa ang kaba mo. I-share mo ang kwentong ito para sabay-sabay tayong sumilip sa dilim. At kung may parte kang kinilabutan, i-comment mo sa baba. Baka ikaw rin ang sinusundan. Abangan ang ika-4 na kabanata kung saan makikita natin ang unang buong anyo ng nilalang sa bubong. At ang tanong, handa ba si Elmer sa totoong anyo ng dilim?